Magandang hapon sa inyo lahat. Ito po Sir Herbert Curia, author, promoter ng The Bible Evangelization. Katibat ng ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo, Divine na Piliwan na Ganibang na Santa Maria, ay ating pong ibinabahagi sa inyo sa linggong ito, ang mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos. Ang tema ng mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos ay pakinggan ang mga sulat sa iglesia. Ngayon ay babasahin ko po sa inyo ang mga mensaheng ito mula po doon sa Bagong Tipan o mabuting balita ng paghahari ng ating banal na Panginoon Diyos sa pamamagitan ng banal na Panginoong Jesucristo. Ayon po dito sa Pahayag, Kabanata 2, talatang 10 hanggang 11, ito po ang mensahe. Huwag mo katakutan ng mga pag-uusig na malapit mo nang daranasin. Pakinggan mo, pabibilanggo ng diablo ang ilan sa inyo bilang isang pagsubok. Magtiis kayo sa loob ng 10 araw. Manatili kang tapat hanggang kamatayan at ipagkakaloob ko sa iyo ang putong ng buhay. Kung may pandinig kayo, dinginin niyo sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ang magtatagumpay ay hindi magdaranas ng pangalawang kamatayan. Pag-ulit po natin sa Pahayag, Kabanata 2, talatang 15 hanggang 17. Ito po ang mensahe. May ilan din sa inyo na sumunod sa aral ng Nicolaita. Kaya nga pagsisihan ninyo at taligdan ang inyong kasalanan. Kung hindi pa rin ako sa lalong madaling panahon, pupuksain ko ang mga taong iyon sa pamamagitan ng tabak na lumalabas sa aking bibig. Kung may pandinig kayo, dinginin ninyo ang sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Sa magtatagumpay ay ibibigay ko ang nakatagong pagkain sa langit. Bibigyan ko rin ang bawat isa sa kanila ng puting bato na kinasusulatan ng isang bagong pangalan na walang sino man nakakaalam maliban ng tatagalan. Patuloy po natin sa Pahayag pa rin, Kabanata 2, talatang 26 hanggang 29, ito pa mensahe. Sa magtatagumpay at tutupad ng kalooban ko hanggang wakas, ibibigay ko ang pamamahalang gaya na tinanggap ko sa akin. Ang pamamahala sa mga bansa, pamamahala siya sa pamamagitan ng kamay na bakal at dudurugin niya ang mga bansa gaya ng pagdurog sa palayo. Ibibigay ko rin sa kanya ang tala sa umaga. Kung may pandinig kayo, dinginin niyo ang sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Yan. At ipagpatuloy po natin sa Pahayag pa rin, Pahayag pa rin, Kabanata 2 at Kabanata 3, talatang 3 hanggang 5. Ito po ang mensahe. Alalahanin mo kung paano mong tinanggap ang mga aral na iyon narinig. Isagawa mo ang mga iyon. Pagsisiya mo talikdan ng iyong kasamaan. Kung hindi ka gigising pa rin yan akong gaya na magnanakaw, hindi mo malalaman ng oras ng aking pagdating. Ngayon man, may ilan dyan sa Sardis na naingatan manilinis sa kanilang damit. Kaya't maging kasama-sama ko sila ang nakasuot ng damit puti, sapagkat sila'y karapat-dapat. Ang magtatagumpay ay daramtan din ng puti, at hindi ko aalisin sa aklat ng buhay ang kanyang pangalan. Ikilalanin kaya sa harapan ng aking ama at kanyang mga anghel. Kung may pandinig kayo, dininig ninyo ang sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ito po ang mga salita ng Diyos at mensahe niya sa linggo ito. Maraming salamat sa ating banal na Panginoon. Ngayon ay paliliwanag ko po ang mga mensaheng ito mula po dun sa tema na pakinggan ang mga sulat sa iglesia. Yan. Nais pong ipabatid sa atin ang ating banal na Panginoon Diyos na ating pakinggan yung kanyang mga mensahe o sulat sa mga iglesia. Ang iglesia, ito yung sinasabi niya mula doon sa 7 iglesia na ito ay pakinggan niya ang sinasabi niya sa mga iglesia mula dito sa 7 ito na mula doon sa Efeso, yan sa Thyatira, Esmira, sa Laodicea, Philadelphia, yan mga at doon sa Pergamo. So yan yung mga yun na 7 simbahan at 7 anghel na binigay niya ng mensahe kung paano dapat sila ay manampalataya sa ating banal na Panginoon Diyos at paano sila magbuhay. So gaya ng ating nabanggit na nais nga ipabatid sa ating banal na Panginoon Diyos na tayo ay maging matatag sa ating pamumuhay at tayo ay maging matibay ang ating pananampalataya sapagkat tayo maaari makaranas ng pagsubok kagaya doon sa isang
simbahan na sinasabi na makakaranas sila ng maaaring pagsubok na ipakulong sila ng Diablo. Yan. So tayo ay maging matatag kung tayo makakaranas ng pagsubok na tayo ay ipakulong ng Diablo o maaaring iba't ibang mga pagsubok na sinasabi ng ating mabuting balita na tayo ay makaranas ng iba't ibang na tayo maging matatag sa ating pamumuhay na ito, ano man yung ating pagdaranasan. Yan, kagaya naman baka tayo pakulong ng Diablo at iba't ibang mga pagsubok. So maging matibay tayo hanggang kamatayan at tayo ibibigyan niya ng utong ng buhay. Yan. At tayo ay hindi makararanas ng pangalawang kamatayan pagdating ng pagkapanahon. So kung tayo magtatagumpay at tayo ay nakapagtiis sa pamumuhay na ito, dumating sa panahon ito ang ating banal na Panginoon Kristo. Hindi tayo makararanas ng pangalawang kamatayan. Kaya tayo ay sa buhay ang mabuting balita, yung ating pagkaroon tayo ng malaking pagmamahal sa ating Panginoon Diyos malakang Panginoon Kristo at sundin natin yung kanyang tagumpay. Yan. At kung tayo magtatagumpay at matutupad natin yung kalooban ng ating banal na Panginoon Diyos, maaaring kung dumating man ang Panginoon Kristo ngayon, isasama niya tayo dun sa tayo ay bibigyan ng tayo ay yung makakaisa dun sa sinasabing 1,000 years at makakaisa tayo na pamahalaanan itong mundong ito, yung bawat mga bansa at yung mga bansa na hindi mananampalataya sa kanya o kumakalaban sa kanya ay ating dudurugin yan kasama ang Panginoon Kristo. Pasusunod rin natin sila sa banal na Panginoon Kristo kung darating siya sa panahon ito. Yan ang maaaring pagpapala na ipagkaloob sa mga magtatagumpay at mananatili na masunod ng kanyang kalooban, yung magtitiis, yan, ano man yung rin ng paghihirap ang kanyang daranasin. At kung magtatagumpay ka at ikaw ay papalarin, ay bibigay sa iyo yung tutong ng buhay, puting bato na ikaw ay nakaalam, ikaw ay daramtan ka ng damit na puti, yan, yung mga ganyan, at ikaw ay makakasama ng Panginoon sa Kristo sapagkat karapat-dapat ka. Ikaw ay magkakalooban ng ating banal na Panginoon Diyos ng iba't ibang pagpapala pagdating lutak ng panahon. So yung marami sinabi siya sa bawat simbahan na dapat nating pakinggan na yung sa iba't ibang sinabi niya sa mga simbahan na kanilang daranasin. So tayo mga nananampalataya sa iba't ibang mga sitwasyon, tayo ay pakinggan natin ang lahat ito at ating pagtiisan na pagtiisan natin ang pamumuhay nito sa pagtupad ng kalooban ng Diyos at pagsisihan natin ating mga kasalanan kung tayo nagkakasala. At lalo na, halimbawa, doon sa ating pananampalataya ay huwag tayo makikinig doon sa maling interpretasyon ng mabuting balita kagaya ng Nicolaita na maaaring sa panahon ngayon ay nagpapatuloy pa yan. So huwag tayo mananampalataya doon sa ganong klase ng mga aral, lalo na ng same light. So maaaring din Nicolaita, maaaring may same light. So ngayon ay tayo manatili doon sa pananampalataya sa Panginoon Diyos mula doon sa mabuting balita na hinahayag niya at ng mga apostol at nagsalin-salin hanggang sa panahon ito. Mayroon din kasi siya hinahayag ng mga noong panahon pa niya na lumihis na agad sa pamamagitan ng maling turo. Kagaya yung Nicolaita, turo niya, tayo ay maligtas through Christ, pero patuloy tayo doon sa makamundong gawain, yung masamang gawa. Ay mali yun. Mali, hindi tayo pwede magpatuloy sa masamang gawa sa pananampalataya. Kailangan pagsisihan nga natin yung ating mga pagkakasala at umusad tayo doon sa maka-spiritual o matuwid na pamumuhay. Yan na isang ating banal na Panginoon Diyos mula Panginoon sa Kristo. Kaya nga tayo inililigtas doon sa pagkakamali. Tayo ginagabaya mamuhay ng matuwid, mamuhay ng mabuti. Huwag tayo mamuhay ng may pagkakasala. So, kung may nagkasala tayo, pagsisihan natin. Kung tayo nagabayan sa maling aral, pagsisihan natin yun para tayo ay hindi mabuksan ng ating Panginoon Diyos. Sapagkat kung tayo ay susunod sa maling aral, kagaya ng Nicolaita, tayo ay pupuksain ng ating banal na Panginoon Diyos na kanyang tabak sa pagdating ng panahon. Kaya para maiwasan yun, tayo ay sumunod doon sa mabuting balita at tingnan natin mabuti ang mga aral ito. Yan at tayo magkaroon ng kaligtasang spiritual. So yun. So tayo ay dumalangin na palagi tayong gabayan ng ating mga Panginoon Diyos na sa tamang pagpapad ng kanyang kalooban. At tayo ay hindi mawawalay at tayo ay nakasusunod ng mabuti sa kalooban ng ating mga Panginoon. Yan ang nagiging problema ngayon sa panahon ngayon
na may mga iba't ibang mga reliyon, iba't ibang paniniwala, iba-iba yung kanyang interpretasyon ng Kristyanismo at pagsasagawa ng pamumuhay na ito. Yan, kaya ng iba't ibang mga reliyon. Bagamat magkagayon man ay ito ay tayo pa rin ay kinakailangan ay mag-unawaan at magbuklod para unawain ang bawat mga ito at matukuyan natin ang sa panahon ito ang tama at tunay na interpretasyon na inaaral ng ating banal na Panginoong Kristo para tayo ay magkaroon ng ganap na kaligtasang spiritual. So yan, yung ibang maraming Kristiyano kagaya noon, ano ba, Nicolaita, yan, yung kanilang iniayag na Kristyanismo noon, pag Nicolaita, Kristiyano rin siya pero iba. So ngayon ganoon din, iba-iba, marami. So ngayon ay tayo naman ay kaya kinakailangan hindi man magkakaiba man, tayo ay magbuklod at ating tingnan yung ating tayo ay magtulungan para tayo matakuyang mabuti yung aral ng Panginoon Diyos at hindi tayo maligaw at tayo ay maparusahan sa takdang panahon ng Panginoon sa Kristo kung tayo nagkakamali na sundin ang mabuting balita at pagsisihan natin ating mga kasalanan at huwag tayo magkamali. Hindi tayo dapat na namumuhay sa kasalanan kundi tayo ay namumuhay sa mabuti. Kaya tayo binigyan ng pagkakataon sa mula Panginoon sa Kristo. Kaya pakatandaan natin na pakihirap ang Panginoon sa Kristo na tayo ay sawayin sa pagkakamali. Tayo ay sinaway. Tayo pinagbigyan ng Diyos na sawayin tayo sa pagkakamali. Tayo ay bigyan ng pagkakataon ng panibagong buhay. So yun. Ibinuwis ng Panginoon Diyos ang buhay niya, na Panginoon sa Kristo ang buhay niya para tayo ay masaway sa pagkakamali at tayo ay maisalba sa ating nagagawang pagkakamali at mga nakagawa ng pagkakamali. Maaring tayo kung tayo nakagawa ng pagkakamali, masasalba niya tayo sa ating mga sarili para tayo ay maligtas. Gayon din yung iyong biktima. Kapag siya ay nagawa mo ng masama, masasalba siya sa kasamaan mo at siya ay magagawin sa mabuti at siya ay makakaranas ng kapigatian mula sa iyong kamalian. So, masasalba yung mga tao mula dito sa aral ng mabuting balita. At iba't ibang pananampalataya at painting na pananampalataya upang tayo ay adyan ng Diyos doon sa mga taong nagkakamali. Ayan. Kung tayo nananampalataya at mayroong nagkamali, tayo ay adyan niya daan kung tayo may painting na pananampalataya. Hindi niya tayo pumabayaan. At sapagkat ang hindi lahat ay nakasusunod sa mabuting balita. Kaya ng ibang mga sekta pa nga, kagaya ng Nicolaita pa nga, na tayo ay inaaralan ng Diyos para tayo ay mamuhay ng mabuti, hindi tayo makapinsala sa kapwa. So sa aral pa lamang ay nailigtas na tayo sa pagkakasala at yung mga tao doon sa maaaring magawang masama, hindi naman lahat tumusunod. So kaya mayroong nabibiktima. So tayo man, na nakasusunod sa Kanya, hindi tayo gumagawa ng masama halimbawa sa kapwa-tao natin. So naliligtas yung kapwa-tao natin doon sa maaaring gawing masama mo at yun din sarili mo. So ngayon ay ikaw naman ay pwede maging biktima ng mga hindi naman nananampalataya at maaaring nananampalataya na tutukso pa rin sa pagkakamali. So ngayon, ang baon mo dyan ay ang pananampalataya mo na maiadya ka doon sa mga nagkakamali at doon sa mga hindi nananampalatayang magawa ng di mabuti o doon sa mga nasangampun ng mga demonyo o ni Satanas. Ngayon, sabi ng banal na Panginoon Diyos, kung tayo ay mananatiling tapat sa Kanya, kung tayo ay mananatiling nasa Kanyang aral, tayo ay Kanyang iingatan hanggang takdang panahon. Tayo iingatan niya sa lahat ng mga pagsubok sa mundong ito. Hindi niya tayo papabayaan hanggang sa pagdating ng takdang panahon at tayo ay bibigyan ng hindi tayo maaari makaranas sa pangalawang kamatayan, kundi ito man sa panahon ito, tayo ay pagkalooban ng mga pagpapala na ipinagkakaloob ng ating Panginoon Diyos sa mga maliligtas. Mula dito sinabi sa sulat sa mga iglesia at iba't ibang aral ng kabuuan ng mabuting balita at ng ebanghelyo. So maraming pagpapala ng natin panatarok ang pagpapala na ibibigay natin ng Panginoon. So maliban doon sinabi dito sa mabuting balita. O ito nga sinabi sa mabuting balita na mayroong mga partikular na sinabi pero sinasabi ng Panginoon Diyos sa mabuting balita, hindi pa natin natatarok ang maaari ibigay sa atin ating banal na Panginoon Diyos pagdating na walang hanggang pagpapala niya sa atin. So yun. At muli sana ay nagabayan na naman kayo ng The Bible Evangelization sa pagbabagi ito ng mabuting balita mula Panginoon Kristo at kayo ay magkaroon ng malaking pag-asa sa kaligtasang espiritual sa ating pananampalataya sa ating banal na Panginoon Diyos. Mula dito sa Pagsasabuhay at pakikinig ng mabuting balita. Yan. At tayo ay muli,
tayo ay nananampalataya at sana patuloy tayong gabayan ng ating banal na Santa Maria ng kanyang kaliwanagan. Tayo ay gabayan ng kanyang kaliwanagan sa pagbabahagi ito ng mabuting balita. At tayo ay maliwanagan sa pakikinig at talimain ang mabuting balita. At magabayan kayo sa pagtalima ng mabuting balita. Gayunman, higit ay ang ating pakikinig ay doon tayo mag-focus sa ating pakikinig at talimain natin ang mabuting balita. Yan. At doon naman sa Interfaith Unity, tayo ay patuloy nagbayan ng ating banal na Santa Maria, pagpulo rin tayo diyan, at tayo ay mag-unawa ng ating mga reliyon at hindi tayo mauwi sa karahasan, digmaan at mga labanan. Bakos, mag-ehemplo tayo ng pagkakaisa. Mag-ehemplo tayo ng pagtutulungan at pangmamahala. Sa lahat ng bansa, lahat ng mga lahi, lahat ng mga iba't ibang paniniwala at mga samahan. Yan, at muli dito sa CBCP and Vatican Church, kayo ay maliwanagan ng ating banal na Santa Maria. At patuloy niyo pagpapalorin yung sangkatuwa sa pananampalataya sa Diyos mula Panginoon Kristo at Panginoon Kristo at mabuting balita. At ang The Bible Evangelization sa munting kakayan nito ay patuloy na dumadalangin na tayo gabay na patuloy na kaliwanagan ng banal na Santa Maria sa pagbabahagi ng mabuting balita at mabuklod natin ang sangkatauhan mula sa mabuting balita ng Panginoon Kristo sa pananampalataya sa Diyos at kaligtasang espiritual. Yan. At yung mga kapamalan, kayo ay maliwanagan ng banal na Santa Maria. Kayo ay at patuloy kayo mamahala at kayo mamahala ng mabuti mula sa bansang Pilipinas at tugulin nyo yung karapatan ng mga mamamayan, yung pangangailangan ng inyong mamamayan at magpahiral kayo ng patas ng justisya. Yan. Hanggang sa inyong sa tungkulin ay pagkanalog sa inyo ng ating banal na Panginoon. Yan. Muli, magandang hapon sa inyo lahat at God bless you.